Yok mga kaitlog, it's me Pritzilog, and for today's video, samahan nyo kami sa ginawa naming year-end gala ng makukulit kong mga kasama na sila Beshi Wap at ang pamangkin kong mahal na si Kinong, my number 1 baby boy. December 30th, Saturday afternoon, nag-me time pa nga ako sa coffee shop. Tamang panggap lang na nag-aaral, ganun. Kahit kapi lang talagang habol ko dyan, charot. Umuwi din ako at nag-prepare para sa tupad. Sasamba naman si Kinong sa lokal namin ngayong gabi. Galing pa nga siyang Shiba at kaninang 1pm nakapag-check-in na siya sa binukong hotel na tutulugan niya ngayong gabi sa Asakusa. Pagkatapos nga ng pagsamba nag-dinner kami sa Matsunoya. Syempre nakadami ng kanin at sabaw si Kinong. Only rice kasi at soup dito. After kumain hinatid ko na nga siya sa station. Uuwi na siya sa hotel niya at magkikita kami bukas ng maaga sa Shibuya. December 31st, Sunday, papunta na akong Shibuya. Yung dalawa naman ay kanina pa naghihintay doon. At ito na nga, nagkita-kita na kami. Pumunta kami agad sa bus station kung saan ang boarding place ng express buses dito sa 5th floor ng Shibuya Mark City. 6:45 ang boarding time namin at mabuti ng maaga kaysa maiwan kami ng bus gaya ng pag-iwan niya sa'yo. Ay, sorry, masakit. Ito nga pala yung bus na sasakyan namin. Walang stopover to kasi may toilet to sa loob o pack, ganon. Alam nyo ba na 2,100 yen each lang to? So, tatlo kami kaya 6,300 yen lang ang binayaran namin papunta. At sa kosokobus.com pa rin ako nag-book syempre. Ang bus namin ay bound to Kawaguchiko Station pero sa Fujikyo ang baba namin dahil yun ang unang destination namin for today. As gutoming tita, syempre nag-almusal muna ako bago matulog sa biyahe. At ito na nga, ginising ako ni Kinong dahil di ko na malaya na nasa Fujikyo na pala kami. Hi, antuking tita as always. Pagbaba nga namin ng bus, gumanda naman yung panahon at huminto na yung ulan. Syempre nag-photo op muna kami. After photo op nga, pumila na kami sa entrance at naghintay na magbukas. Pinag-usapan namin kung bibili ba kami ng ticket kasi yung mga kasama ko, mga duwag sa rides, nakakaloka. So nag-decide na lang kami mag-free admission at kung sakaling may magustuhan kaming sakyan, saka na lang kami bibili ng ticket for the particular ride. Sayang kasi yung 7,500 yan kung hindi mo naman susulitin yung mga rides. Hindi, kuripot lang talaga kami. Pagkakuha namin ng free admission ticket ay ready na kaming pumasok. May checkpoint para sa mga dalahin. For registration naman, isascan mo lang yung ticket mo at ika-capture lang ang face mo and good to enter ka na. May onting waiting time at nang nag-open na ay nagtakbuhan na nga yung mga tao papunta sa mga gusto nilang sakyang rides. At kami naman nag-explore at nagtingin ng mga pwedeng kainan. Syempre pagkain talaga ang mas mahalaga, friend. Habang nag-iikot-ikot ay nakita namin si Fuji-san kaso may nakatakip na ulap. Nakita nga namin tong ride na to at nang hina sa takot yung mga kasama ko so back out, naghanap kami ng iba. At ito na nga, bibili ako ng ticket dun sa gusto kong ride at ticket para sa Ferris wheel namin. Dun ko lang sila napapayag at wala talaga silang gustong sakyan. Duwag ang mga person. Basta ako, excited ako dito sa umiikot-ikot na ride na ihahampas ako sa kawalan gaya ng paghampas ng katotohanan na wala na siya sa buhay ko. Huy, ano ber? Para kang shira. Hilong-hilo ako dyan pero sobrang nag-enjoy naman ako. Sigaw ako ng sigaw pero pangalan pa din niya ang sinisigaw ng puso ko, girl. Parang ang rupok mo naman. Huy! Ang next ride naman ay Ferris wheel. Ito ang pinaka-calm na pwedeng sakyan ng mga kasama kong kabado 20 na parang nagkape ng ilang beses. Hindi naman halata kay Beshi Wap na kapit na kapit. Ang ganda ni Fuji-san kaso nagtatago talaga siya that day. Tamang emote lang ako. Nagpunta nga kami dito sa famous Naruto character spot. Ang saya ng baby boy ko lalo na sa bilihan ng souvenirs. Parang lahat gusto niyang bilhin eh. Nag-ikot pa nga kami at nagutom na kaya syempre dito tayo sa favorite part ko, ang kumain. Tignan niyo si Kinong, napakakulit. Nanggigigil ako. Bumili ako nitong inihaw na isda, mukhang masarap at nung tinikman ko nga the best. Parang kalasa nung inihaw na isda pag may swimming kami sa Pinas. Nag-lunch na kami at bumili din kami ng rice, nene chicken at famous Taiwan chicken na mas malaki pa sa palad ko, ganon. Nag-ikot lang kami ulit na may kasamang photo and video shoot. Ang Beshi Wap ko nga, ipasayaw-sayaw pa, iba talagang nagagawa ng pagkain. Nagpunta kami sa Thomas Land at napadpad kami sa wishing well. Nag-wish nga ako na sana nakakatulog ng payapa sa gabi ang mga taong hindi marunong maging masaya para sa iba. Huy, ba't naman ganon? Paglabas namin doon, manglilibre daw ang baby boy ko ng kape. Again, sino ba naman ako para tumanggi? Kaya tara na nga at bumili. Halos lahat ng store dito ay may vendo kung saan ka o-order at kukunin mo lang yung ticket mo at i-claim mo ang orders mo. Nagkape na nga kami at in-enjoy ang view sa roof deck ng store kung saan kami bumili. Ang sarap ng kape at waffle for the go! Meron nga ditong siga kasi sobrang lamig. Painit ka lang dito pag nanlamig siya sa'yo, ganun. Huy!
Parang New Year celebration nga daw, kaya babalik kami dito mamayang gabi. Mag-check-in muna kami sa hotel na tutulugan namin ngayong gabi. Naglakad lang kami ng mga 24 minutes from Fuji Q at nakarating na kami sa hotel na tutuluyan namin. Nabook ito sa booking.com sa halagang 9,234 yen lang. Tatlo kaming maghahati-hati, so tigti 3,078 yen lang kami. O diba ang galing ko sa math? Isang room lang kami at bagsak nga kami sa pagkakatulog pagdating, kaya wala akong video sa loob ng hotel. Pero tatami room siya with shared bathroom, toilet, and washroom. Nagising nga kami ng medyo madilim na at babalik kami sa Fuji Q para sa New Year celebration. Nakasakay pa nga kami sa free bus going Fuji Q. Naghanap kami ng yakiniku for special dinner pero lahat talaga ang haba ng pila. Kaya nauwi kami sa mga kainan sa loob ng Fuji Q. Milk tea, inom ng malamig kahit malamig ang panahon. Sanay ka naman sa cold treatment. Huy, panay ka hugot girl. Nagulat nga kami at nakita namin si Kylie Padilla. Ito ba namang mga kasama ko? Tinanong kung kamusta na yung hotdog ni Aljur. Huy, walay na sila gar. Bumili din ako ng crepe cause why not? Walang partner ang milk tea ko gar. Nalulungkot siyang mag-isa. Char! Bumili na din kami ng munti naming handa sa salubong sa bagong taon. At dahil wala palang ganap dito, nagsarili na nga lang kami. Nag-expect talaga kami na parang Pinas, may countdown and program and all. Nasa Japan kasi kayo mga gar, wala kayo sa Pinas. 3, 2, 1, Happy New Year! Sobrang sarap na mga kinain namin at talagang nabusog ako. Pauwi na nga pala kami nito sa hotel namin at itong pamangkin kong chismoso, huli sa camera. Ano nga bang binubulong mo dyan, Kinong? Sasakay kaming train pa Kawaguchi ko. Si Kinong pagod na kaya nahiga na sa train. Puro daw video ang tita niya. Syempre, vlogger ang tita mo. Dahil walang masyadong nakasakay, nagkulitan na lang kami. The doors on the right side will open. Ang ganda ng mga train nila dito, no? Ang aesthetic. At syempre, nakarating sa Kawaguchi ko ang pasmo ko. Papahinga muna kami kasi tomorrow is another day of gala. See you sa part 2. Jah mata! Happy New Year!